Greetings mga migs! Welcome back sa Boy ng Salita TV. So ngayon, heto na naman tayo sa ating episode na Tanong Mo, Sagot Ko. So susubukan kong sagutin ang mga tanong with regards to spiritual or esoteric teachings. So yung kaya ko lang namang sagutin. Kung hindi ko kayang sagutin or hindi kayo kontento sa aking sagot, pwede kayo maglagay ng inyong mga opinion dyan sa comment section. At pwede din kayong magtanong dyan para pag-usapan natin sa next video. So ito ang mga tanong na ating sasagutin ngayon. Ang unang tanong natin ay mula kay Missit Vlog 996. So related ito sa Black Obsidian. Ang tanong niya, paano kung red ang lumabas pag tinapat sa flashlight? So sa pangalan pa lang na Black Obsidian, pag red ang lumabas pag tinapat sa flashlight, so may malaking possibilities na peke siya or isa siyang made of glass. Meron ka lang tatlong uri ng Black Obsidian na pwede mong pagbasihan. Yung pinaka-rare noon ay yung blue. So pag tinapat mo siya sa ilaw, blue yung lumabas. So yan yung pinaka-rare. Unfortunately, yung blue na ilaw ay pwede ring ipeke at pwede ring blue na glass, dark blue na glass yung gamitin sa paggawa ng Black Obsidian. Para sa akin, ang safest na bilhin nyo na Black Obsidian, yung golden black at saka yung silver o di kaya yung pure Black Obsidian. Ang pagtingin naman sa pure Black Obsidian, doon yan sa gilid ng butas kung beads ang bibilhin ninyo. So doon nyo makikita kasi sobrang itim yan eh. So hindi 100% na makakatagos yung ilaw, lalo na pag makapal. Pero kung manipis naman siya, so mahahalata mo talaga kasi tatagos yung ilaw. Usually nasa mga yellowish yung kulay. Kung hindi ka satisfied sa sagot ko, pwede mo namang dalhin sa laboratory. Ipatest mo yung Black Obsidian mo kung tunay ba o hindi. Yun lang po. Ang pangalawang tanong ay mula kay Irene De Leon. Sir, please po, ano po ba kailangan na ilagay na dasal sa loob ng bahay? At yun pwede rin po dalhin kada lalabas po for protection po, sir. Marami pong salamat. Ma'am, kung ikaw po ay Catholic, maganda po na isabit sa salas ng inyong mga bahay o sa altar ay yung miraculous medal na rosaryuhan. Pero dapat binditado at the same time dinadasalan nyo, ginagamit nyo sa pagro-rosaryo kasi walang silbi yan, palamuti lang yan kung hindi nyo dadasalan. Kasi yung life force, yung power of thought nyo, yung kapangyarihan ng dasal, madideposit yan doon sa ginagamit nyo na rosaryo. So pag walang dasal, walang epekto yan. Kaya pag nakikita nyo may mga sinasapian tapos nilalagyan ng rosaryo, hindi naman gumagaling, it's because yung rosaryo na yon walang dasal. Pero pag ang rosaryo na nilagay mo sa mga sinapian, yung palaging ginagamit sa pagdarasal, tignan lang natin kung makakatiis yung mga demonyo na yan. Kung hindi naman kayo Catholic, so ang pinaka-safe na gamitin na ilagay nyo sa inyong bahay ay mga crystals. Lagay nyo sa sala o di kaya leklay, yung pangsala, yung mga malalaki. Kasi pag malalaki, so yung enerhiya nun ay kaya ng lukuban ng buong bahay. Yung mga maliliit pang pendant, so pang tao lang yon. So sarili mo lang yung malulukuban niya. Pero pag malakas yung energy na manifest mo doon, so kahit maliit yung pendant mo, malakas din ang kanyang o malawak ang kanyang masasakupan na lugar ng kanyang kapangyarihan. Next question ay kay Irene De Leon pa rin. About po sa Sator, sir, ligtas po ba yan usalin? Kung gagawin mo yung palindrome, bibigkasin mong Sator, Arepo, Tenet, Opera, Rotas, susundan mo yan ng susi o pangalan ng deity o kung sinong Diyos
ang magpapalakas o sabihin na lang natin magpapatupad sa iyong kahilingan. Ligtas naman ang Sator kung alam mo yung gagamitin na susi after mong bigasin ang palindrome. Pero kung mga basag naman ang Sator ang ibig mong sabihin, so ganito na lang. Maghanap ka ng mga basag ng Sator na tinatawagan talaga ni Solomon, yung mga pangalan talaga ng Diyos. Hindi yung mga pangalan na gawa-gawa lamang ng mga Pinoy na okultista. Kasi kung tutuusin natin, may mga biblical naman na mga titulo ng Diyos na makikita mo sa Genesis, sa Old Testament at saka sa New Testament. So much better na yun na lang gamitin mo. Kasi ang Pinoy kasi, parang may sakit ang Pinoy na mahilig nilang gawa ng basag ang bawat letra. Kasi nagmula yung attitude na yan sa Saint Benedict. Kasi yung Saint Benedict may mga letra, di ba? Yung Saint Benedict medallion. So later lang na-discover na meron palang mga basag yun or ibig sabihin yung mga letra. So ang Pinoy din is mahilig manggaya at gumawa ng sarili nilang version. Kaya nga pati Sator nilagyan nila ng basag. So pinakasikat na basag ng Sator ay yung kay Demetrius Sibal. Yun yung makikita nyo palagi sa internet. At sa aklat naman ni Melencio Sabino na Karunungan ng Diyos, meron din doong basag ng Sator. Actually, marami na ngayon, may combination yan. May Sator na combination sa 5 vocales. Tapos, nang doon, meron ding sinasabi doon na Sator sa kaliwa. So, pwede ka magpalit anyo bilang hayop. Pwede ka mag-teleport o sumabay sa hangin. Pero yung mga susi, pagkatapos mong bigkasin yung palindrome ay yung mga pangalan ng mga demons. So much better na bigkasin mo lang ang pangalan ni Yeshua. Ano bang problema sa pangalan ni Yeshua? Bakit hindi nyo yan mabigkas-bigkas? Bakit pa kayo tatawag ng ibang pangalan? Wala ba kayong tiwala kay Yeshua? Tanong ko lang. Next question, Victor Magtanggol. Paano yung lekline na nakapendat na sarado na? Paano ito lalagyan ng honey? Alam mo kasi, yung leklay, yung spirit guide nun ay spirito. Hindi naman yung literal na pinapahid talaga yung honey. Depende kasi yan sa master eh. Kahit sa Thailand, makikita mo dyan sa mga monk, hindi naman nila pinapractice talaga, hindi lahat nagpapractice na pinapahid sa leklay yung honey. Tinatabi lang nila yon as offering. Kasi yung spirit guide nun, lulukubin lang o aamuyin lang yung essence ng honey. Kasi yung pahid-pahid na yan, Pinoy yan eh. Pinoy yan na pag-uugali. Although meron ding Thailand na nagpa-practice dyan pero hindi marami. Ang karamihan talaga, tinatabi lang yung honey kasama ng incense at iba pang mga offerings. Tignan nyo sa leklay worship na mga shorts, videos at mga vlog sa YouTube. Kasi ito logical thinking. Logical tayo. Kung may espiritu na nakasapi dyan na guide niya, hindi na yan kailangan pahiran. Kasi yung espiritu na yan, pag tinabi mo lang yung honey, marireceive na niya yung essence ng honey. Kasi espiritu siya eh. Anong klaseng espiritu ba nakasapi sa leklay mo? Lumpo ba yon? Kasi kailangan pang pahiran ng honey. Ang mga kumantong nga na may mga sapi na mga espiritu ng bata, hindi naman sinusubuan nilalagay lang sa altar yung mga pagkain. Kasi ang essence nun, yun na yung aamuyin ng espiritu, i-absorb ng espiritu. Nasa sayo pa rin yan, kung gusto mong pahiran o hindi. Itong sa akin ay logical thinking lang naman. Ang ating panglimang question ay kay Irene De Leon na naman. Sir, ano po ba ang dapat gawin kapag tinamaan ng evil eye? Salamat po. So, kailangan baklasin yung sidekick energy ng evil eye na tumama sa'yo. Yung sidekick energy ng person na may evil eye.
na tumama sa'yo. So baklasin yung energy na yon. So papaano? Pwede mong gamitin yung mga crystals pang baklas doon, or mag-ground ka. Kasi tulad ng mga buildings na mga matataas, meron silang ground Kapag tumama yung kidlat, hindi yun papasok sa loob ng building. So may ground yun, dadaluyan papunta sa lupa. So dapat ganun din yung tao. Mag-ground ka. Mag-spend ka ng 5 minutes or 10 minutes na walang tsinelas. Iapak mo talaga sa lupa yung paa mo. Tapos isipin mo na may itim na usok na mula sa katawan mo, bababa sa iyong paa, bababa doon sa lupa, hihigupin ng lupa. So yun yung pag-ground, sidekick na pag-ground. Actually, marami pang paraan or meditation or visualization sa pag-grounding. So sa ibang video na lang natin siguro pag-uusapan yan kasi mahaba yan Maglalagay na lang ako ng link sa comment section at saka sa description about grounding para mabasa nyo yung mga step by step process. So kung hindi ka marunong mag-grounding o hindi mo kayang mag-visualize ng ganun, so magsuot ka ng black obsidian or black tourmaline na mga crystals. Kasi yan yung nagbabaklas ng negative energy. Kasi yung negative energy, pwede nilang i-transform into positive energy. Kasi sa sobrang taas ng vibration nila, pinupush nila yung negative energy. So parang ano lang yan, kumuha ka ng timba, tapos galawin mo yung tubig. 'Di ba? Yung mahina lang na paggalaw mo sa tubig, may vibration doon na mahina lang din na bilog na dumadaloy. Pero pag malakas yung vibration, malakas din yung daloy ng mga bilog-bilog na wave ng tubig. So ganun lang din. Natatalo nila yung negative na wave kasi yung positive is malakas. Pwede ka ring magdasal. So mag-invoke ka ng Holy Spirit o di kaya Spirit of Christ, so Anima Christi, para yung negative energy mabaklas yon sa katawan mo. Mapalitan ng Holy Spirit o Divine Energy. Pwede din yan. At saka pwede rin na maligo ka ng may halong katas ng atis at saka lemongrass, tanglad. Lagyan mo ng asin. So pakuluan mo, palamigin, tapos ihalo mo sa pangligo mo. Pwede din yan. Actually, maraming paraan ang pagbaklas ng energy ng evil eye. Ang problema lang sa tao, hindi nila pinapansin yung evil eye Parang wala lang sa kanila. Pero minsan, may may dudulot yan na problema sa atin. So, ang pagdarasal, sapat na yun. Basta malakas yung manifestation mo sa dasal at malakas yung tiwala mo. Kasi wag yung pagdarasal na parang minimemorya mo lang. Pangit yun. Ang magandang proseso ng pagdasal ay yung naiintindihan talaga ang meaning ng iyong dinadasal. Para ma-manifest mo ng maganda o malakas ang iyong dasal. Kasi pag hindi mo yan naiintindihan, paano yan i-manifest? Hindi mo naman naiintindihan yung dasal, parang minimemorya mo lang. So dapat alam mo yung kahulugan para kang nakipag-usap sa Diyos na dinadasalan mo. Ayun mga migs, yan na muna sa ngayon, and I hope nagustuhan nyo ang episode na ito. At kung mayroon kayong karagdagang tanong or kung mayroon kayong opinion regarding sa ating mga pinag-usapan kanina, so i-comment nyo lang dyan sa comment section. So until next topic, thank you.